salita ng ating Panginoon, napakahalaga na ituloy natin ang ating pag-aaral. Siguro, nag-aalaala kayo patungkol sa, ayun ko kung naalaala niyo yun, every Christmas, tumatanggap usually tayo ng regalo, di ba? And maski during the time ng kasalan, meron din tayong tinatanggap na regalo. Kalimitan, yung ibang hindi nagugustuhan na regalo, ay dahil nakikita nila na yung regalong kanilang tinanggap, ay regalo rin sa kanila nung sila ikinasal na matagal na hindi nagamit, binalot lang uli. At pag naman Christmas, kalimitan ng ating parang hindi naman matanggihan, pero kalimitan na ating tinatanggap ay yung regalong fruit cake. Kaya yung fruit cake ay hindi naman lang, pwede nating sabihin thank you, but hindi lang natin masabing ayoko niyan. Nakaranas na ba kayo ng pagtanggap ng regalo? O pagbibigay sa'yo ng regalo o pag-aalok ng regalo na hindi niyo gusto? Okay, pag-usapan natin yan. Let's open our Bibles. Reading from verses dun sa, kasi may continuity ito sa Numbers chapter 11 verses 1 hanggang 9. So, let's all stand. We'll be reading Numbers chapter 11 verses 1 to 9. Kasi nabasa na natin yung mga nakalipas, yung chapter 16 of the book of Exodus. So, open up your Bibles sa chapter 11 of the book of Numbers, reading from verses chapter 11 verse 1 and the following. Ito ang sinasabi ng Biblia. Dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Kaya't nagmakaawa kay Moises ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog kay Yahweh. Dinig naman siya at namatay ang apoy. At ang lugar na iyon ay tinawag nilang Tabera sapagkat nagliyab doon ang apoy mula kay Yahweh. Verse 4, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain na gaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. At ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto, doon nahihingi lang ang isda at naalaala ba ninyo ang mga pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nang hihina na tayo ngayon. Walang makain dito kundi ang manang ito. Ang mana ay parang buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ay laging pinupulot ng mga tao, ginigiling nila ito o binabayo. Kapag niluto, ito'y lasang tinapay na sinangkapan ng langis. Sa verse 9, ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Tayo tumungo, pumikit, at tayo ay manalangin. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga. Kami magkakapatid ay dumudulog sa iyo. Nagpapasalamat po higit sa lahat sa matagal-tagal na panahong naroon po kami sa quarantine stage. At sapagkat buhay pa kami, malakas kami, sinuportahan mo yung aming mga ikabubuhay, nakita namin na napaka-responsable mong tatay. Nais naming ipaabot sa iyo ang aming sama-samang pagpapasalamat. Nais kang purihin namin, Panginoon. Nais naming ipahayag ang aming taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo dahil talagang napakabuti mo, Panginoon. Panginoon, hindi namin alam kung paano ka namin pasasalamatan pa sa napakarami naming tinatanggap sa iyo. The life that we have, the loved ones that we have, the experiences that we got, the learnings out of those experiences, the people you are using to meet our needs, the people who are always praying for us,
And every person, Lord, na ginagamit mo to make ourselves we are. And to use, Lord, yung mga tao at iba pang mga kasamahan namin upang kami ay maging kami ngayon. Pinasasalamatan ka po namin. Lord, tulungan mo pong maging mapagpasalamat kami. Alisin mo, Panginoon, sa amin ang kawalang pagpapasalamat sa iyo sa lahat ng aming tinatanggap. Even sa mga seemingly ay hindi namin gustong mga bagay. Because we believe that you deserve to be praised and thanked. Salamat po sa kabutihan mo. Aming dinadalangin na tulungan mo kami sa aming pag-aaral na ito. In Jesus' name, amen. Amen. We'll be discussing the message I entitled, Be Satisfied with God's Gift. Be satisfied with God's gift. You see, makita natin dito sa pag-aaral na ito, na, well, ang Diyos natin ay ginabayan sila mula doon sa Egypt, coming doon sa mga dapat na puntahan nila. God provided them a very wonderful support para sila makatawid sa Dead Sea. And for that, they experienced yung kabutihan ng ating Panginoon. But in this chapter, sa chapter 11, shows the people of Israel to be ungrateful for the generous gift of God. They reject Him and His gift. And it is a sad tale of pride, arrogance, and foolishness. Yes, nais ko sanang tingnan natin at ating halungkayin itong mga bagay na to dahil may pagkakaminsang may tendency rin tayo na maging ganun eh. Tinatanggap natin yung mga bagay na galing sa Diyos. Pero pagkaminsan, nalilimutan nating magpasalamat sa mga bagay na tinanggap natin. Ating pag-usapan ito, una, ang pag-uusapan natin dito is, they encountered a grave dilemma. Pag sinabing dilemma, ito po yung pamimili sa dalawang hindi mabuti. Yung isa ay, halimbawa ay pipili ka ng ikaw ba ay mag-graduate o ikaw ba ay hindi ka-graduate. So kung pipili ka ng hindi ka-graduate at saka yung maggagawa ka ng assignment, parehong unpleasant yun eh. Ang hirap gumawa ng mga, lalo yung thesis, napakahirap yon. So pag hindi ka gagawa ng thesis, hindi ka gagraduate. Pag naman gusto mo graduate, gagawa ka ng thesis. So napaka-importante niyan. Okay, tingnan natin. The bad problem. Ano ba yung problema nila? Ano yung masamang problema nila? As children of Israel, journeying, going to Canaan, they met a legitimate need. Lehitimo yung kanilang pangangailangan. And they needed food. Mankind has three basic needs. Yung food, water, and shelter. And these people had shelter because they lack water and the food. Yun lang ang kanilang kinailangan. Over 2 million people needed to eat and drink. Ganun sila karami, more than 2 million. That was no small problem para sa kanila. And sila ay mga pilgrims, and hence, they could not raise up crops kasi patakbo-takbo sila, paalis-alis. Kagaya ngayon, tayo'y nasa pandemic, hindi tayo makapagtrabaho, so aasa lang tayo sa ayuda. Eh paano pag hindi tumatanggap ng ayuda? So they were journeying in the desierto na yun ang kanilang environment. At ang problema nila, they needed divine intervention to be able to remain alive. Kasi wala silang pagtataniman, walang pagmumula ng kanilang kakainin, asa lang talaga sila sa Panginoon. Hindalimutan nila that God has been so good. Isa sa katangian kasi ng Diyos natin, ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Kung ang Diyos ay mabuti, then alam ng Diyos yung kanyang gagawin eh. Pero nagreklamo pa itong mga Israelites na to. At ang masama nito, ang pinagmula nito, yung mga non-Israelites eh, nadamay na lang eh.
Kasi nakalagay dun sa Numbers, dahil sa hirap ng dinanas, nagreklamo ang mga Israelita at dahil dito naggalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Kaya nagmakaawa kay Moises ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog. Ang lugar na tinawag na Tabera. Dun sa verse 4 ay gusto kong inyong tingnan ng mabuti. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. So, ang unang nagbigay talaga ng parang nag-encourage sa kanila para magreklamo sa Panginoon ay yung kasamahan nila, yung nakisama lang ba sa kanila. Pero nang kanilang isama, sila yung mga reklamador. Kasi yun ang kanilang nature eh. At kung sila reklamador, nadamay na rin of course. At ang malaking problema, so si Moses at saka si Aaron, hindi ganun kaliit yung problema nila. Kasi more than 2 million people are going to be fed. Pangalawa, not only yung bad problem nila, but their basic needs. Doon sa setting na to, ang Israelites are naroon sa good picture of a lost humanity. As lost, they live day-to-day lives and they need food. Siyempre, yun ang kailangan nila eh. At naniniwala ako na pag ang isang tao ay kinulang sa kanilang pagkain, ang sabi nga during the time of Erap, ating presidente, ang isang taong gutom, walang nalalamang batas yan. Basta ang isang tao'y gutom, ang pinakamataas daw na nakikilala niyan na sinusunod ng kanyang tiyan ay ang batas ng pangangailangan. So yung iba ay pumapatay, nagnanakaw, so on, para lang mapunan yung kanilang need. So, ang Diyos naman is a very responsible Father. At alam natin na ang Diyos ay nagbigay sa kanilang water sa Mara, ginawa nilang niyang matamis. At ngayon, binigyan sila ng food. Lost people need spiritual bread and spiritual water. They needed spiritual shelter for their soul. Ang masama, pati yung mga Kristiyano na at mayroon ng sarili, mayroon na silang shelter, ang shelter natin ay ang Panginoon. At ang Diyos natin ay natikman na natin ang kanyang kagandahang loob, nadadamay din tayo eh. Nakikiisa rin tayo eh. Hindi natin alam ang hungkag na pangangailangan ng kasama natin ay parang as if na parang lihitimong pangangailangan na rin natin. So, kung may kasama tayong reklamador, madadamay ka talaga. Temo sa bus. Pagka may katabi ka na at medyo malayo yung inyong lakbayin na natutulog, kalimitan na dadamay ka na rin eh. Ang isang taong reklamador o katabi mong reklamador ay masasama ka na rin doon sa mga taong yon. At yun ang nangyari sa mga taga-Israel. Letter C is that their bleak solution. Ano yung kanilang malabong solusyon? Just like Israelites, ito ay yung lost people need to meet their needs. Yung lihitimo naman ito, through illegitimate means, ano yon? Meron ka bang makukuha pag ikay nagreklamo? Pag ikaw ba'y magreklamo, mayroon ka bang makukuha? So, I think the best way is to pray. Sabi sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer. Di call. Di sinabing reklamo. Ang problema, pati mga mananampalataya, pareklamo na rin. Na dapat sana alam niya ang paraan kung papaano ang paghingi sa ating Panginoon. So, let's go to the second one. They experience a gracious deliverance. Makikita natin, medyo inuubo ng kaunti. They experience a gracious deliverance. Dun sa chapter 16 of the book of Exodus, dun sa verses 4 to 7, sinabi ni Yahweh kay Moises, paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit.
Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila. Sa maghapon at sa magitan nito'y susubukin ko sila kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 ng araw, doble ang ng karenwan ng kanilang pupulutin at ihanda. Pagkatapos ng pakipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moises at Aaron, mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay sa kanya kayo nagreklamo, hindi sa amin. Nga pala, just to remind you, pag ikaw ay nagreklamo, you are talking negatively against your leader or church leaders. You are not talking against them per se, because they were chosen by God. Kaya, I must remind you, bagay hindi tayo nananakot, don't talk negatively against your church leaders. Kung mayroon kayong any reklamo, share it with God. Talk to Him. Rather than pag-usapan sa talikuran. I believe the best solution comes from God. So, they experienced God's mercy. Ano yung mercy ng ating Panginoon? Even though they are after the help in the wrong way, God still moves in a very powerful way to meet their needs. Napakabuti nun. And what a picture of God's grace and mercy upon them. Reklamador, pero ang Panginoon ay nagbigay pa rin ng kanilang pangangailangan. These people deserve judgment and wrath because it means rebellion. Pero andyan ang Diyos. At ang sabi nga doon sa verse 6, pagkatapos ng pag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni Moses at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay sa kanya kayo nagrereklamo. Sa makatwid, by giving them what they need, rather than gantihan ng Diyos ng negatibo yung kanilang pagrereklamo, ang Diyos ay yung kanyang mercy, ang kanyang ibinigay. Nahabag siya. Pangalawa, they experience God's manna. Doon sa talatang ito, makikita natin that ang Diyos natin ay nagbigay ng manna. Ano yung mga manna na sinasabi na ito? Ito yung sinasabing bread, pagkain nila. And God moved instantly para sa kanilang pangailan. He sent them bread from heaven. And He sent them the manna. This bread ay bababa sa ground tuwing morning for 40 days, or for 40 years. Yun ay araw-araw na nakikita nila tuwing umaga. Magtataka ka. There is no room sa pagiging sakim. Kasi kahit mamulot ka ng marami, pagdating ng umaga, bulok na yon. Kaya kinakailangan mamulot ka uli. Pero magtataka ka, pagdating ng Saturday or ng Sabat, pwede kang kumuha para sa 2 araw. At magtataka ka, hindi ito nasisira. God is good. Meaning to say, tama yung sa prayer, give us this day our daily bread. Hindi yung napakaraming pagkain, nakaimbak isaon. Now, ano yung manna na ito? Balikan natin, tingnan natin yung mga descriptions nito. Doon sa 14, chapter 16 of the book of Exodus, verse 14. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na bagay na parang pinipig. Una sa lahat, ito'y small. Itong manna na to, small. Bumababa ito na galing sa langit, sumasama sa parang hamog. This speaks of Christ's humility. Ito ay small. Pangalawa, doon sa verse 14, ito ay round sa English. This speaks of Christ's nature, that He is perfect. Pangatlo, doon sa verse
At 31, actually, ito'y isang white. Maputi ito, chapter 16, verse 31. This reminds us of the sinless and holy nature of the Lord Jesus Christ. Ito'y dumarating ng gabi. It came at night. Sa chapter 16, verses 13 and 14. Jesus came to this world sa lost. Ibig sabihin, dumating yan sa gabi. Sa gitna ng kasalanan, yun ang parang simbolo, dumating ang ating Panginoon Kristo. But it was misunderstood by so many people. Doon sa verse 15, hindi nila alam kung ano yon. Kaya nagtanong nga sila, ano po ito? Sinabi ni Moses, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. Parang si Jesus Christ, siya pumunta rito. Hindi siya kinilala ng kanyang bayan. Ang Diyos, pag nagbibigay, kalimitan na may misunderstood. Have you been misunderstood? Ang Panginoon is a God of deliverance. He is God of mercy. So, it was also sufficient for every need. Doon sa verses 17, sa verse 17 ay makikita natin na it was sufficient for every need. This reminds us that Christ is our sufficient Savior. And then, sa chapter 16, verse 31, it was sweet to the taste. Matamis to. Those who partook the manna found sweet and satisfying. Para itong wafer, ayon sa sinasabi ng ilan. Makikita kung ito'y parang wafer, therefore, those who received Jesus Christ, parang ito'y talagang ang sarap ng karanasan. In fact, the first time I accepted Jesus Christ, I really cried. It was to be kept and passed on to others. Sa chapter 16, verse 32, Jesus is the same. Hindi mo dapat itong sasarilin. Ito'y dapat ipamimigay mo. Kasi pag hindi mo ipamimigay naman, parang nagsarili ka naman. Parang sinasabi mong hindi nila kailangan. There is more that could be said about manna. But that is enough to let us see kung gaano ka-excellent ang kanilang kinain. And ito'y to be compared also to Jesus Christ. Just as He did sa mga Israelites, God has provided us with everything we need for good spiritual health and perfect satisfaction. Kaya, pag ang Diyos ay nagbigay, perfect yon para sa atin. Let's go to the third one. They exhibited a great disappointment. Nagpakita sila ng disappointment. Sa chapter 11 of the book of Numbers, doon sa 4 to 9, una sa lahat, their assessment. Ano yung assessment nila sa bigay ng Panginoon? Ang mga dayuhan na sumama sa paglalakbay ng Israelita ay nanamig sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanilang Israelita. Kaya nagreklamo sila at ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto at doon tayo mahingi lamang isda at naalala ba ninyo ang pangkapipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nanghihina na tayo ngayon. Walang makakain dito kundi ang manang ito. So, matindi. Kinakain na nila. Wala namang masamang nangyayari sa kanilang katawan. Completely dissatisfaction ang malaking problema. Discontentment. Ang manang ito ay parang buto na kulantro na kulay bidelyo. Ito ay laging pinupulot ng mga tao, ginigiling nila ito at binabayo. At kapag niluto, ito'y lasang tinapay na sinangkapan ng langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Ito sa verse 9. So, sa kanilang assessment ng gift, well, okay. Kaya lang, pag tumatagal na, they are disappointed. They are disappointed. Parang kalimitan ito yung nangyayari din sa atin eh. Do you not know that yung nanay at tatay mo is a gift of God to you? Pero habang nagtatagal, paano mo tinatrato ang magulang mo? Meron ka bang thankful heart? Yung mga anak mo, ay yung mga nanay at tatay, how do you treat your children? Are you contented? Are you thankful to God for giving you the children? For your life. Hindi mo naman hiningi yan eh. Tuwing maga paggising mo, andyan na yan.
Pero pagdating ng problema, parang discontented ka, gusto mong iumpog yung ulo mo at kung maaari nga, yung ibang buhay na to. Para bang yung buhay na yan ay parang hindi nabibigay ng kasiyahan sa'yo. Do you not know that your life is given you by the Lord? So you must be thankful for your life. Yung asawa mo, hindi naman napupulot lang yan sa tabi. Regalo yan ng Panginoon. Pero bakit habang nagtatagal, parang discontentment is creeping up? Are we still thankful to our children, to our parents, to our life, to our ministry, and to our spouse? Tingnan din natin. Their assessment of the gift, they are not contented. Pangalawa is the assessment by the giver. God was not pleased by what they did. Hindi ang Diyos nasiyahan sa kanilang ginagawa. And He answered the request by meat. Doon sa verses 18 to 20, ang Diyos natin ay nagbigay din ng pagkain. But He judged them severely. At alam natin, gratitude for their approbation. Doon sa chapter, sa verses 31 to 35. It may seem harsh, but what these people were saying is that we don't like how God is treating us here. We would be better off without Him. We don't want the manna, and we don't want Him. Parang sa simula yan eh. Pag ikaw ay may sweldo, tumanggap ka ng 500 pesos at first time mong tumanggap, tuwang-tuwa ka eh. Pero habang tumatagal yung 500, nawawala na rin ang kwenta sa'yo eh. Pero nung araw ng unang-uno mong tanggapin yon, you are thankful dahil nagkaroon ka ng trabaho. How thankful you are sa trabaho mo. How thankful you are sa yung ministry. How thankful you are sa ginagawa mo sa church. Kabagot-bagot ba sa'yo ang mga bawat ginagawa mo sa church? Or are you thankful that the Lord is giving you a ministry in the church? Kapatid, ang Diyos ay laging nakatingin sa lahat ng ginagawa natin. Sana makita natin na tayo ay maging mapagpasalamat. Tatandaan natin, ang Diyos natin ay hindi tumitingin sa bawat performance mo. Ang titingnan ng Diyos, how faithful we are in doing so. In fact, 1 Corinthians 4:2 says, it is required that a steward should be found faithful. Tanong, are you still faithful hanggang ngayon sa ating Panginoon? Are you thankful sa ibinigay ng ating Panginoon sa iyo? Naniniwala ako na mahalaga sa iyo at saka sa akin na maging mapagpasalamat. I'll be concluding this message by giving you 4 very important principles in life. You know, God is offering us something far more than precious than fruitcake or new tie or new pair of bedrooms, slippers, and He is offering every lost person in this sa ating kapatiran, sa lahat ng mga tao sa mundo. He is offering you opportunity to come to the Lord Jesus Christ. And when you accepted Jesus Christ, di ba kalimitan tayo thankful? Iba, umiiyak pa nga dahil pagpapasalamat. Pero ang tanong, hanggang ngayon ba mainit pa sa iyo ang pagkilala mo sa Kanya? Gaano kainit pa rin? O di kaya habang tumatagal ay nanlalamig na rin? Conclusion, learn how to appreciate all God's provisions for us. We need to be appreciative people. Maging mapagpasalamat tayo. Are you thankful for your wife? Are you thankful for your children? Are you thankful for your ministry? Are you thankful for your parents? Are you thankful for your church? Are you thankful for your pastors? Kapatid, a lot of things are needed to be thankful for. Higit sa lahat, nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Sabi nga ng isa dapat bago ka matulog, maalala mong
may Diyos. At yung Diyos natin, bago ka matulog, magpasalamat ka na ikaw ay sinustain niya. At pagka ikaw naman ay gumising sa umaga, dapat magpasalamat ka. Alam mo kung bakit? Because ayon nga sa kaisipan ng mga Hudyo, ang bawat araw na lumilipas sa atin ay dapat ratuhin natin na maghapon lang talaga yung kontrata. Sa pagtulog mo sa gabi, ibig sabihin tapos na ang kontrata mo. Kinabukasan, pag gigisingin ka pa ng Panginoon, another contract is given you. And if you are alive, another contract is signed. Salamat sa Panginoon at buhay tayo ngayon. Are we thankful for every provision? You see, napagtagumpayan natin ang COVID. Number 2, lead other people to be thankful to God for all His blessings upon each one of us. Huwag tayo maging kagaya ng mga kasamahan. Yung iba nakisama lang eh. Sometimes yung panggaling sa ibang churches, ibang ganito, ang makaka-influensya pa sa inyo na tayo mismo na taga rito. Dapat ko ikaw ay mga taga, ulitin mo ka na ikaw ay kapamilya ng at kapuso, kapatid ng GCCP. Dapat tayo maka-influensya sa mundo para maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Let them be charmed and enchanted by the goodness of God to us. Let our lives be shining forth to let them realize that there is light in here and there is life in here. So hindi sana marinig nila na negative sa isa't isa, kwentuhan ng negative sa ganito. Pag kayo nagkukwentuhan sa bahay ng negatibo laban sa isa't isa, lalo sa church mo, sa pastor mo, sa ganito ganyan, it shows na parang rather than lutasin, do you not know na sinabing ito'y parang sa Diyos ka nagiging discontented. Hindi dun sa leader. It's not really against your leaders, but it's really against God who have chosen your leaders inside your church. Respeto naman. Sana nga all eh. Number 3, look up to God when situation is difficult to understand. When you need something and your need is really, ang tawag natin ay talagang legitimate. Share it with God. God is good. And God answers prayer. He knows the best for you. Kung magrereklamo tayo against our pastor, against leaders, ultimately, ang magbibigay naman talaga ng solusyon ay ang Diyos eh. So, just pray for them. Kung hindi kayo contented, ipag-pray mo kay Lord. Or ipag-pray nyo kay Lord. Ang asawa mo, kung hindi kayo magkasundo, ipag-pray nyo. Rather than kung ano iniisip nating negatibo. Kahulihan, live a life pleasing to God. You see, nagpalabas tuloy ang Diyos ng apoy to show na hindi talaga siya satisfied sa mga ginagawa. Ayoko namang isang araw, tumuloy-tuloy ang COVID na yan para sabihin ang Diyos ay hindi satisfied sa ating mga performance. Sana nga makita sa hanggang 15 itong June ay makitang we are performing well and that we are going to new normal life until we become hindi lang normal na talaga. Kapatid, let's enjoy life. The life that God has given you, we should be thankful. The title of our message is Be Satisfied with God's Gift. Masiyahan ka kaya? There is a girl na siya ay mayroong boyfriend. Salamat naman. She seems to be parang ang taas ng kanyang tingin sa kanyang sarili. Magdarao siya ng kanyang debut. At yung kanyang boyfriend na medyo may kaya, hindi lang medyo, talagang may kaya, promises na pagdating noong kanyang debut, doon siya magpo-propose. And he already revealed na magbibigay siya ng sing-sing na may diamond. At to
To make the long story short, dumating yung araw na yon at sinabi ng kanyang boyfriend na susunduin siya. Dinaanan sa bahay sa pagitan ng isang napakagandang car. Pagkatapos nang siya'y dumaan sa car, pagpasok niya doon sa car na yon, inalalayan ng kanyang boyfriend, may ibinigay yung kanyang boyfriend na manika. Yung manika na yon ay parang sa tingin niya ay isang ordinaryo. Seemingly, hindi niya nagustuhan dahil ang kanyang nasa isip, ang ipinangako niya ay diamond ring eh. Bakit naman manika? Dahil nabuglot siya, hindi siya nasatisfy. Pagkakuha niya, ibinalabag niya doon sa kabila ng karsada. Hindi ba narito, doon sa kabila ibinato niya. Dahil alam nung lalaki kung anong halaga nun, sinundan niya at tumakbo siya dahil baka maipit o ano mangyari. Sa kanyang pagtakbo, mayroon namang humahagibis na sasakyan. Nasalpok siya. Pero, nung siya'y salpukin, nahawakan na niya yung doll. At nang magkagulo na, tumakbo rin yung girl doon. At habang hawak-hawak ng lalaki, yung doll, ay iniabot pa rin siya. At nang iabot yung doll na yon, biglang nawalan siya ng malay. At lubusan na siyang namatay. Dinala pa sa ospital, pero wala na talaga eh. Dead upon doon sa pagdating sa ospital, patay na talaga. At nang mailibing na, naging napakahalaga sa kanya yung doll na yon. Dahil yun ang naging susi ng kamatayan ng kanyang boyfriend. Maya-maya sa kanyang paghahawak-hawak nito, bigla na lang siyang mayroong string na nakita at kanyang binunot. Nang kanya makita yon, ay nakalagay doon yung biglang tumunog, nagsasalita pa na siya, nakalagay doon ay happy birthday. Tapos ng kanyang hilahin pa ng konti, may tumaas doon sa may dila nung manika. At ang nakalagay doon, will you marry me? Nakalagay doon yung diamond ring. Kung lang siya nakapaghintay, kung lang hindi siya naging mainit ang ulo, kung lang siya ay nagkaroon ng appreciation sa kanyang tinatanggap, hindi sana ganito. Magsisiman siya, ay huli na. Sana hindi tayo dumating sa ganung punto na kung kailan wala na yung ating mahal sa buhay, kung kailan wala na yung ministry, kung kailan wala na yung pastor, kung kailan wala na yung asawa o anak, saka tayo iiyak-iyak. Let's appreciate every gift that God has given you. By the way, tumingin ka sa katabi mo. Siguro yung mga katabi mo ngayon, regalo ng Diyos yan para sa iyo. Pasalamatan mo naman. I-appreciate mo siya. How thankful you are. Kahit na siguro may social distancing, ipahalata mo na you are appreciative sa kanila bilang gift of God to you. Let us pray. Our Heavenly Father, forgive us sa aming mga ugaling hindi matino. Kalimitan kung ano yung gusto namin, yun ang gusto namin masunod. Mayroong katigasan ng ulo. Mayroong kaming pagiging discontented. Mayroong kami, Panginoong, mabilis ma-discourage, mabilis ma-disappoint. Rather than yung anumang makita namin at marating namin, saan man kami makarating, matanggap namin na yun ay mga regalo na bibigay mo sa amin. Lord, how thankful we are for our parents. How thankful we are for our children. Thankful kami sa aming church. Thankful kami sa aming pastor.
Thankful, Panginoon, kami sa bawat isa and the ministry that you have given us. Lord, thank you so much for your church. Tulungan mong i-treasure namin ito. Pagyamanin namin. Huwag nawa ang makita namin ay makapintasan ito. Rather, makita namin kung ano maitutulong namin para payubungin, palaguin, at pagandahin. Hindi lang ang samahan, kung hindi payabungin ang iglesyang ibinigay mo sa amin. Thank you, Lord, sa iyong ibinigay na mga regalo sa amin. Hanga kami sa iyo. And most of all, thank you for the eternal life. Thank you for the changed life na alam namin, Panginoon. We acknowledge that changing of a sinner to become a saint is the greatest miracle you ever performed sa buhay namin. And for that, we are thankful. Salamat po. At nawa, Panginoon, sa bawat birthday na ibinibigay sa amin, makita namin na yun po ay regalo mo. At yun po ay mga pansukat ng iyong katapal at kabutihan sa amin. Bless mo ang iyong iglesia, bless mo ang aming mga pastor, ibigay mo ang kanilang mga pangangailangan, maging ang pangangailangan ng iyong mga anak, lalo na sa darating, Panginoong, mga enrollment para sa mga anak nila. Salamat po sa kabutihan mo. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po'y tumayo. Taas po natin yung ating kanang kamay. At ngayon, tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas ng Diyos Anak, gabay, panguna, at pag-ibigay kapangyarihan ng Espiritu Santo at nawa mula ngayon hanggang sa si Kristo ay bumalik. And all the people of God say, Amen and Amen. God bless.